So sa mga sumubaybay sa kaso nitong Bukol at sa mga sumusunod sa mga vlog ko, napag-usapan na natin noong nagkaraang vlog ko yung bigat ng galit ni Sala, ni Ipong at ni Kagas para kay Kapitan Bukol. Ngayon mga kababayan, dalawang pinaka-importanting bagay sa pagkandak ng investigation mga kababayan is itong motive of killing at saka itong beneficiary or benefactor of killing. So unahin natin itong motive. Ang motibo sa pagpatay kay Kapitan Bukol mga kababayan, walang iba. Politically motivated at anger, galit. Diyan lang sa dalawa ang motibo talaga sa pagpatay nito. Kasi ang mga lumalabas na mga personalidad na magiging person of interest ay karamihan ay nasa hanay ng politika mga kababayan. At ang nature of attack ni Kapitan Bukol ay more on politics. So this is all politically motivated. At saka ang naghudyat ng pagpatay ay galit. So the gravity of anger sa tatlo ka person of interest mga kababayan. Una, Mayor Sala. Ang galit ni Mayor Sala, hindi naman siya personal na inaatake ni Kapitan Bukol. Nagalit lang ito si Mayor Sala dahil pinagalitan ni Kapitan Bukol itong si Hippie Ipong. Kaya parang kumampi ito si Mayor Sala kay Hippie Ipong. So doon nag-umpisa yung galit ni Mayor Sala kay Kapitan Bukol mga kababayan. Itong si Hippie Ipong, mayroon silang personal word war mga kababayan. Nagharap-harap silang dalawa. As in mayroon silang physical contact between Hippie and Kapitan Bukol. Nagpapalitan sila ng hindi magagandang salita at nauwi sa pag-live ni Kapitan Bukol, pinapahiya niya ng gusto si Hippie. So mayroon silang personal na away mga kababayan na silang dalawa mismo, mayroon silang personal na hidwaan or samaan ng loob. Pangatlo, itong mayor ng Digos, Mayor Joseph Kagas. Kahit sinong tao, kahit sinong politiko ang titirahin ng ganon na ni Kapitan Bukol, hindi matutuwa. Sabihin man natin, totoo lahat ang sinasabi ni Kapitan Bukol, hindi matutuwa at magagalit talaga. As in, galit na galit mga kababayan. Mantakin mo yung lahat ng mga transaksyones, lahat na pundo ng bayan, inahalungkat, isiniwalat, talagang binukiki talaga lahat ni Kapitan Bukol ang mga transaksyon nga anyay mga maanomalian transaksyon sa bayan, mga pundo, isa niya through his live Facebook account, pati mga personal na
karangyaan, personal na buhay ni Mayor Joseph Cagas, binuki niya, talagang inubaran talaga niya ng maskara ang mayor. At sa ganong mga pamamaraan, sa tatlo katao na nagiging person of interest, kung kayo ang mag-judge sa sarili ninyong pananaw, sino ba ang mas may karapatang magalit sa tatlo? Itong si Mayor Tata Sala? Ito si Mayor Tata Sala, biribuka lang. Talagang mayroon siyang mga binitawang salita na banta talaga. Biribukal siya magsalita laban dito kay Kapitan Bukol. Pero ang pinag-usapan natin is yung gravity of anger. Yun bang talagang sino ang may karapatang mas magalit ng husto kay Kapitan Bukol? Mayor Tata Sala, itong si Hipe, or itong si Mayor? Na itong si Mayor Joseph Cagas, mga kababayan, wala kang maririnig. Maski bumuelta siya, gumanti siya ng hindi magandang salita labang kay Kapitan Bukol, wala kang maririnig. Talagang maintain talaga yung poise niya, aura niya. Mga tao lang ang makapagsalita kung anong klaseng leadership meron ako dito. Meron naman siguro akong nagawa. Yun ang banat din, ganti lang ni Mayor Joseph, mga kababayan. So tapos na tayo sa angerness, yung motive of killing. Ngayon, ang pangalawa na pinaka-importante pagresolba ng ganitong mga klaseng krimen is yung benefits or benefactor of the crime. Sino ang makikinabang? Sino ang makikinabang kung mamatay si Kapitan Bukol? Si Kapitan Bukol nga pala ay ito yung pinaplanuhan na papatakbuhing mayor sa Digo City sa 2028. Ito namang si Mayor Joseph Cagas, last term niya ngayon. Mga kababayan. So, mayroon talaga yang ipapalit sa kanya. Kasi ang Davao del Sur ay kilala ng Cagas political dynasty. Halos puro Cagas yung nakaupo dyan. So may posibilidad na ito si Joseph Cagas, magpapatakbo yan, either anak or asawa. Okay? So ngayon, dito tayo sa benefactor or beneficiary pagkapatay ni Kapitan Bukol. Una, Mayor Tata Sala. Kung mamatay si Mayor Bukol, makikinabang ba si Sala? Hindi naman taga-Digo si Sala mayor siya sa sa ibang bayan. So may pakinabang ba siya kung mamatay si Kapitan Bukol? Klarong-klaro, wala siyang pakinabang. Itong Hipe, kung mamatay si Kapitan Sala, makikinabang ba si Hipe? Hindi naman siya politiko So, hindi. Si Mayor Cagas, mga kababayan, siguradong makikinabang. Kasi si Bukol, talagang may people support si Bukol Parang siguro
winabol si Kapitan Bukol na tumatakbong mayor sa Digos, mga kababayan. Dahil sa mga nilaladlad niya na mga kapalpakan umano ng Joseph Cagas. So, hindi ako nagsabi na si Mayor Joseph Cagas ang may posibilidad na nagpatumba nito para mabinipisyo ang political dynasty niya at ang mapagbintangan si Mayor Tata Sala kasi siya yung vocal na nagbanta dito kay Kapitan Bukol. Yan ang analysis ko, mga kababayan. Dito sa dalawang aspeto sa pag-imbestiga. Motive of crime, the gravity of anger, at saka itong benefactor or beneficiary of the death of Kapitan Bukol, mga kababayan. Nais ko lang ibahagi sa inyo, mga kababayan, ang salawikain. Ang ilog na maingay ay mababaw. Ngunit, ang ilog na tahimik ay malalim. Manatili tayong magmatyag, mga kababayan, manatili tayong manalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Kapitan Dudong Bukol. Ipinalangin din natin, mga kababayan, ang agarang pagkamit ng hustisya sa kanyang kamatayan. Condolence to the family of Barangay Captain Oscar Dudong Bukol. Aking taos-pusong pakikidalamhati at pakikiramay sa inyo, mga pamilya ni Kapitan Dudong Bukol.